Alam nyo ba nung na-release itong unit natin, pagka-uwi sa amin 'to, kinaumagahan, chinange oil kaagad natin yung kanyang engine. Ito yung nagiging problema nila sa kanilang sniper, yung malagutok dito sa kanyang front shock. What's up mga ka-Phantom? Happy New Year sa inyong lahat. So ngayon lang ulit tayo nakapag-video kasi mahaba-haba yung ating bakasyon. So balik ulit tayo dito sa ating sniper kasi hindi pa natin maire-review ang Beastire kasi ilang days pa lang, hindi pa natin may experience yung talagang performance ng gulong. So, bibigyan ko kayo ng tip kung ano yung dapat nyong gawin pag bagong labas sa kasa yung sniper nyo. Bali yung tip na sasabihin ko sa inyo, hindi lang sa sniper pwede nyong gawin. Pwede nyong gawin sa ibang motor. Kung gusto nyong gawin nito, pwede nyong tularan. Pero kapag ayaw nyo, okay lang. Pwede na kayo mag-skip sa ating video. 2 taon na yung sniper natin, pero ngayon pa lang tayo gagawa ng tips para sa mga baguhang may sniper. Ginawa naman natin tong tong tips natin simula nung binili natin itong si Phantom. Kaya hanggang ngayon, maganda yung kanyang performance, hindi siya nagbabago. At yun nga, madami tayong ginawa sa kanya. Kaya hanggang ngayon, okay na okay pa rin yung ating motor. Yung linggo sana tayo mag-vlog, kaso medyo makulimlim yung panahon. Hindi ko naman may labas si Phantom pagka ganun kasi syempre, alaga sa punas yung motor natin na ayaw naman nating madumihan. Nito talaga dito sa Tugigaraw, sobrang traffic. Kaya nga kumuha tayo ng isang motor na pang alternative kasi kapag umuulan, hindi natin magagamit si Phantom. Kapag long distance, doon lang natin siya nagagamit. Pero meron din yung time na umuulan, so napipilitan tayong ibiyahe yung ating Dash Prime. Buti ngayon medyo okay na yung panahon. Sabihin ko sa inyo yung mga tips na dapat nyong malaman pag bago ang sniper o motor nyo. Okay, so eto na. So dito ako magpa-park kasi minsan sinita tayo dun sa banda dun. O dito tayo para para kahit papaano saglit lang tayo. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga dapat nating gawin dito sa ating motor. So syempre, kapag bago yung ating sniper, madalas kasi na sinasabi sa kasa, every 500 to 1,000 dapat mag-change oil tayo. Pero mas pinaprior nila na mag-change oil tayo ng 500 km na yung odo. Alam nyo ba nung na-release itong unit natin, pagka-uwi sa amin 'to, kinaumagahan, chinange oil kaagad natin yung kanyang engine. Kasi ganito kasi yun mga Phantom. Ang motor kasi natin, hindi natin alam kung kailan siya nagawa. Or syempre, 'di ba yung kasi yung mga ibang sniper, nagkakaroon sila ng factory defect. So, malamang sa malamang siguro sa langis din 'yun na naka-stock lang sa makina ng sniper natin. So, ang mas magandang gawin niyo diyan, i-change oil niyo kaagad. Kasi hindi niyo alam kung eksakto ba yung langis na nailagay nila kasi minsan 'di ba, tao din kasi yung gumagawa dito sa natin, sa makina natin. Tsaka kahit sabi nating machine, kahit kalkulado nila 'yan, meron din yung time na nagkakamali rin sila. So yung iba kasi na experience nila sa head ng makina nila is may tumatagas. So yun naman is hindi naman natin na experience ito kay Phantom. Kasi yun yung ginawa natin. So naglagay tayo ng tamang oil sa kanya kasi sinabi nung mekaniko, kapag nag-change oil ka, nagpalit ka ng oil filter, maglalagay ka ng 950 ml. Pero ang kasi dito, pagka hindi ka nagpalit ng oil filter, dapat 850 lang. Yun yung nandyan sa kanyang manual. So yun yung ginawa natin, pinalitan natin yung oil. Then after 500 km, change oil ulit natin ito. So bali, lahat ng nilagay nating langis dito ay fully synthetic. Hindi tayo naglagay ng mineral oil sa kanya. So hanggang ngayon, tahimik yung kanyang makina. So pangalawa, dapat maglagay din kayo ng ganito, tong step grill. Kasi itong step grill, napakalaking tulong nito. Kasi itong part dito mga ka-Phantom, itong
fairings niya dito. Madali lang siya magasgas at saka ito kasi is malambot lang. So kapag naglagay kayo ng ano dito, naglagay kayo ng gamit, hindi siya ganun katibay. So kailangan nyo maglagay ng step grill. So madami naman ganitong nabibili sa Shopee. Ito kasi is, medyo may kamahalan lang, nasa 500 to 600 ko yata nabili ito. Yan yung dapat nyong ilagay dito sa motor nyo. O pangatlo, yung ating radiator. So ito kasi mga ka-phantom, ito yung nagiging problema kapag bago yung sniper nyo, kasi madami din tayong nakikita sa group na 2 days pa lang, 3 days, o kaya pagka-uwi ng motor nag-overheat na. So ito kasi yung ginawa natin noon, nung binuksan natin itong side fairings, then chinek natin yung radiator. So pagka-check naman natin noon, okay naman yung yung sukat nung nilagay nilang coolant. So ang ginawa lang natin nun, minonitor natin yung kanyang yung dyan sa loob, yung kanyang reserve. So sa reserve niya talagang nagbabawas talaga. So after 6 months, pinalitan natin siya. So naglagay tayo ng Delo coolant. Yun talaga yung hiyang nitong motor na to, kasi kapag naglagay ka ng ibang coolant, nakapag-try ako dito, naglagay ako ng Preston. So yung Preston na nilagay natin, binuluwak niya lahat. So akala ko nasira yung kanyang water pump. So yun, ang ginawa ko, pinalitan ko siya sa Delo coolant. Yun, bali nung time na naman na dinrain natin lahat siya, mini-flash natin. Tapos yun, kung napanood nyo yung video natin last time, ganun yung ginawa natin sa kanya. So hanggang ngayon, okay naman yung ating sniper. So long distance pa natin ito, hindi tayo naka-encounter na kahit anong overheat dito. Kasi yung iba kasi, yung sabi nila, maliit yung kanyang radiator. Which is true naman. Totoo naman na maliit talaga, kasi kung i-compare kasi natin sa V1 tsaka V2, malaki talaga yung kanilang radiator. So ito ko talaga siguro ginawa yung design na yun para dito sa kanyang forma sa ating sniper. So bali naman, kagandahan naman pagka nagsalin tayo, maliit lang yung magagastos mong coolant. Pang-apat, ito yung nagiging problema din dito sa ating sniper. Yung kanyang low beam dito sa kanyang headlight, kapag yan lang yung ginamit mo at nagbiyahe ka sa long distance, halos wala kang makita. Kahit isabay mo pa yung kanyang high beam, kasi itong high beam niya, okay naman okay naman yung lakas niya. Pero kapag dati ka kasing gumagamit ng motor na malakas ang ilaw, talagang mabibitin ka talaga sa ilaw niya. Kaya nagpalagay tayo ng mini driving light. So ito yung mga nilagay natin dito. Mini driving light, then yung busina, kasi yung busina niya parang baby, parang pipipit. Ganun yung tunog niya. Pero kapag naglagay tayo ng mga pang astig na busina, katulad ng Boss o yung Pia horn, pwede kayo maglagay ng ganun. Yun yung in-install natin dito sa sniper natin. So bali itong mini driving light natin, malaking tulong to kapag nag long distance ka, kasi kita mo lahat, pati lamok sa daan makikita mo talaga. Sobrang lakas talaga niyan. Yan yung brand niya is Lumina Pro version 3 na to, itong naka-install. So mag-iisang taon na to itong ating mini driving light. Hanggang ngayon matibay pa rin, kahit na minsan nilusong natin to sa ulan, okay na okay pa rin. Kapag naglilinis din tayo, natatalsikan to ng tubig, hanggang ngayon okay naman, wala namang nagiging problema. So ito, pwede nyong ilagay itong ganitong mini driving light. Maganda siya kasi pang talaga, pang matagalan talaga yung kanyang tibay. Pwede rin kayong mag-adjust dito sa kanyang high beam. So meron kasing dito sa likod niya, meron siyang parang tornilyo sa likod nitong kanyang high beam. So pwede kayong gumamit ng size 10 or 8 yata. Size 10 yata yung nito. Size 10 yung sukat niya. So pwede nyong paikutin yan kapag makokontrol nyo naman. Pwede nyo siyang itaas, pwede nyo siyang ibaba. So depende na lang sa preference nyo kung ano yung talagang mas maganda sa paningin nyo. Yung 5 na ginawa natin dito sa motor natin,
Kadalasan ito yung nagiging problema nila sa kanilang sniper, yung malagutok dito sa kanyang front shock. Yan daw, ito yung nagiging problema. So twice kong narinig yung lagutok na yun, then hinanap ko siya kung saan ba talaga o shock ba talaga yung lumalagutok. Kasi sa ano din, sa group ng sniper, meron din yung nagparepack na siya, may lagutok pa rin. So ang ginawa ko nun, tinanggal ko tong front fender. So sa front fender, natanggal natin yan, tapos dinaan natin sa lubak, walang tumunog. So yung ginawa natin dito sa kanyang dito sa kanyang bolt. So may diyan, may tornilyo dito sa likod niya. Naglagay tayo ng rubber. So bali yung rubber na yun, nung nailagay natin, kahit dinadaan ko na siya sa lubak, hindi na tumutunog. Kasi ito yung tumutunog talaga eh. Parang ganito yung tunog niya eh. Ganito yung tunog niya. Kapag ka nailubak kayo, ito yung tumutunog. So hindi kayo dapat wag kayong mag-alala na malambot yung front shock ng ating sniper, kasi subok na subok ko na yan. Naglo-long distance ako. Ayan. Okay naman yung okay naman yung play niya. Actually hindi nga sumasaya dito diyan eh, kahit na may mga karga ako dito sa step grill na to. Ayan, may mga karga ako diyan. Okay pa rin yung play niya. So hindi siya sumasayad dito. So yung iba, wag niyo nang balakin pang magpa-repack, kasi kapag nagpa-repack kayo, lalong-lalo na kapag kayong mekaniko na gumawa sa motor nyo, hindi ganun ka pulido gumawa, mamaya hindi pa balanse yung naging naging ayos niya. So baka mamaya madisgrasya pa kayo, kasi minsan kapag hindi pantay yung oil na nailagay nyo dyan sa kanyang front shock, magwawabol tong manubela nyo, magaganyan siya. Ayan. Pero next na natin naman, na content natin, sasabihin natin yung mga common issue ng sniper. Kasi syempre kapag bago yung motor mo, lalong lalo na kapag hindi ka masyadong familiar dun sa talagang issue talaga ng sniper, talagang mapapraning ka. Pero ang ko naman, ang masasabi ko sa inyo, dapat kapag may nararamdaman kayo sa motor nyo, pwede kayong mag-search sa Facebook, sa YouTube, or kahit saan. Pwede kayong magtanong sa mga kaibigan nyo na mayroon din ganitong motor. So para maging aware kayo na normal lang talaga yung ganung mga nararamdaman nyo sa motor. Kasi pagka first time kasi kayo magkamotor ng ganito, sabi nila may mga nagiging issue sila, especially sa makina, sobrang init. Syempre yung makina natin 155cc tapos naka 4 valve. So talagang mainit talaga yan. Normal lang talaga na mag-init yung ating motor, lalong lalo na kapag nasa traffic kayo. Kasi kapag nasa traffic kayo, ang lagi nyong maririnig dyan is yung radiator fan. Yan yung lagi nyong naririnig. Pero hindi naman ganun kaingay, kasi sobrang nipis nga ng tunog niya. Kung i-compare ko doon sa dating NS200 ko, sobrang lakas talaga. So yun, normal lang lahat yun. So anyway mga Phantom, kung nagustuhan niyo yung ating video for today, sana mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. So ayun, Happy New Year sa inyong lahat.